I'm reading Genesis chapter 49 at ito ang huling mensahe ni Jacob sa kanyang 12 na anak. Binigyan niya sila ng mga basbas, paalala at hula tungkol sa kanilang kinabukasan. At ipinakita rito na ang Diyos ang may hawak ng ating kapalaran at tinutupad niya ang kanyang pangako kahit sa mga taong hindi perpekto. At ang pinakadakilang pagpapala ay kay Judah. Dito magmumula si Jesus Christ na ang ating tagapagligtas. So sa kabanatang ito makikita natin na kahit si Jacob ay may mga anak na magkakaiba ang ugali. May mainitin ang ulo, may mapanlinlang, may mahina at may matatag. At hindi iyon naging hadlang para gumana ang layunin ng Diyos. At ang bawat basbas ay hindi lang regalo kundi paalala rin na ang ating pamumuhay ay maipikto sa atin at sa mga susunod na henerasyon. At higit sa lahat, ipinapakita nito na ang Diyos ay tapat. Tinutupad niya ang kanyang salita kahit sa mga taong hindi perpekto. Matutunan natin dito na ang Diyos ay hindi nagtatapon ng sinuman. Kahit may mga pagkukulang o pagkakamali ang ating nakaraan, hindi ibig sabihin ay wala ng pag-asa. Kagaya na lang ng mga anak ni Jacob, may nagsinungaling, nagalit at nagtaksil. Pero ginamit pa rin sila ng Diyos para sa kaniyang plano. Kaya wag nating isipin na wala na tayong halaga sa Diyos. May layunin ang Diyos para sa atin. At ang pag-asa natin ay nakatuon sa pangako ng Diyos. In Genesis 49 verse 10, sinasabi dito, hindi maaalis ang authority ni Judah. Laging maghahari ang lahi niya. Maghahandog sa kanya ang mga bansa. Silang lahat susunod sa kanya. Ang pinakamalaking mensahe ay dito dumaan sa lahi ni Judah. Dito magmumula ang ating tagapagligtas na si Jesus Christ. Ipinapaalala nito na kahit anong hirap o gulo ang makita natin sa paligid, ang plano ng Diyos ay laging magtatagumpay dahil siya ang tunay na hari at pag-asa ng ating buhay. At ipinapakita dito na ang pamilya ay mahalaga sa Diyos. Sa buong kabanata ay tungkol sa kinabukasan ng kanyang mga anak, na ipinakita nito na ang Diyos ay nagpapala sa mga pamilyang nagtiwala sa Kanya. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kahit may pagkukulang tayo, may magandang plano ang Diyos para sa atin. At yun lamang po. Bye-bye. God bless!